Hi, welcome back to my channel. This is the Mr. Channel, and on this episode, of course, magre-react naman tayo dun sa pagtatanggol ni Mon Tulfo sa kapatid niyang si Senator Raffy Tulfo about this indecent proposal issue na nangyari last week. So, wait lang guys. I'm so sorry. I said earlier na give me 15 minutes to prepare this live stream kasi ito talaga yung original ko except na singitan nung about kay Yusek. But, ayun, medyo tumagal kasi I had to check something kasi meron akong ipapakita later on. But anyway, before we start, bigay-pugay portion muna tayo. Hello, King Merwem and Sangad Nika. Good afternoon to my 3 million watchers or viewers right now. So, I know, since nag-viral naman na yung issue, I know naman marami nang nakapagbigay ng kanilang mga reaction. And ako naman this time. Okay? And then, meron akong isi-share sa inyo later on. Let me know kung accurate yung listahan ko. If meron akong nakaligtaan, please let me know. Maidagdag, okay? So, now let's go to the post of Ramon Tulfo, no? Kasi naman, di ba nga, hindi ko na hinanap yung syempre, yung video nung interview. So, ito na lang ang hinanap ko. Yung post ni Mon Tulfo. So, let's read through it na lang. Okay, so sabi niya, December 8 pa siya talaga nag-post at nag-react, no, kung kailan birthday ni Mama Mary. Walang paggalang. Tapos meron pang ganyang picture, oh. Eh! Anyway, so sabi niya, natatawa ako sa balitang kumakalat na isang senador ay nag-offer ng indecent proposal sa isang artista kuno ng 250K para bembangin ito. Nilagyan pa ng kuno, trying to degrade yung artista, no? Trying to um, give that artista less credibility because may kuno sa pagtawag ng artista dun sa tao. No? Hindi mo na sinabing newcomer na artista. May kunupe, no? May mga haka-haka na ang kapatid kong si Raffy ang tinutukoy. Well, it's very obvious sa clues na binigay. Nakakatawa pa nga when I was watching that video from Teacher Mark's live stream na reaction because the girl was asked if nakakatanggap ba siya ng mga indecent proposals, and apparently the girl didn't know. I'm so sorry. The girl didn't know kung anong ibig sabihin ng indecent proposal. So, natatawa ko. Naalala ko tuloy yung reaction ni Teacher Mark. Hello, Gossip Central. Gusto mo ba yan? Anyway, so natatawa ako dun sa reaction ni Teacher Mark. When the girl was asked about indecent proposals, kung meron ba siyang natatanggap. Because apparently, it's very evident in that interview na hindi alam ng girl kung ano ibig sabihin ng indecent proposal. Maybe because she's too young to know, pero hindi eh. Maybe she's not familiar with the term. Pero yung reaction talaga, yung reaction talaga ni Teacher Mark, yung tawang-tawa talaga ako nung nanonood ako ng live stream niya habang nagluluto.
natigilan si Teacher Mark, eh. Tapos sabi na lang niya, "Basta maganda yung girl." Anyway, panoorin niyo dun sa livestream ni Teacher Mark. And tapos in-explain nga nung host, that's Tio Braiba, in-explain nung host kung ano yung ibig sabihin niya dun sa question niya. And so the girl answered, and then because may pagka, I don't know if you can call it naive or hindi masyadong alert si Ateng, eh, ang daling makuha sa kanya yung mga clues na sobrang giveaway. So, Mon Tulfo, I mean, you wouldn't post this if the clues weren't obvious na yung kapatid mo yung tinutukoy. So, 'di ba? I mean, you would parang somehow try to brush it off because hindi naman um, hindi naman nasasabi or nababanggit or nahuhula na yung senator na sinabi with the given clues is yung kapatid mo. No? Anyway, continue. Hindi ako makapaniwala sa balita dahil takot sa asawa ang kapatid ko kay Jocelyn. O talaga ba? Claims nyo lang yan. Pero pagbalagay na natin na totoo, eh ano ngayon kung nambababae? Well, Montulfo, at your age, nasan na ba ang wisdom mo? Wala ka bang wisdom na na-earn all these years? Ano ngayon kung nambababae siya? My God! Nakalimutan mo yatang senador yung kapatid mo, no? Kalimutan mo ba? May memory gap ba, Montulfo? Talaga bang yan ang reaction mo? At yan ang sasabihin mo? Eh ano ngayon kung nambababae? Eh ano ngayon kung i-ano natin siya? Sampahan ng ethics complaint. Pwede yon, di ba? May nag-suggest dun sa C4GG, why not umpisahan na nating mag-sample? 'Di ba? Umpisahan na nating mag-sample dun sa na na chichismis na naba-blind item na senador, 'di ba? Kasi oh my God, wala rin talagang values and moral tong Simon. Ang nakakahiya ay kung nanlalalaki ang kapatid ko gaya ng isang lalaking mambabatas na mahilig sa basketballista. Eh paano kung single yang mambabatas na yan na mahilig sa basketballista? Eh di wala ka na, Mon. Diyos ka dahil. Bukod sa may asawa, hello, senador, na nambababae. My God. It's not normal. And it's unacceptable, Montulfo. Diyos ko. Kung totoo man ang balita, granting but not admitting, ang sabi pa ng mga abogado, eh, ano ngayon? Talaga ba? Baka mga abogadong twisted din yung mga yan. Mga abogadong wala ring morals and values. Because, baka yun yung mga kausap mo and, yun yung group of friends mo and birds of the same feathers fly together. Anyway, kilalang galante at generous si Raffy, nakakapamigay siya ng daan-daang libo sa kanyang programang Raffy Tulfo in Action sa TV at radyo. Sa kanyang bulsa nanggaling ang perang pinamimigay niya. Ang bulsa na pinunan ng tax ng taong bayan. No? Montulfo, nakalimutan mo ata. Again, na senador yung kapatid mo and sinusweldohan siya ng taong bayan. Sus Mariosep. Ay, tumanda ng tumanda ng walang pinagkatandaan. Sa kanyang bulsa, anyway, kasing galante siya ni Willie Revillame.
Bago pa man naging senador si Raffy at Congresswoman si Jocelyn ay mayaman na silang mag-asawa. We wonder why. In fact, ang kanilang combined, well, regardless, hindi mo man lang sinagot kung totoo ba yung chismis or not. Binigay mo agad. Parang ano, anyway. Anyway, later na. Ikumpara mo ang kanilang SALN na 1 billion sa SALN ng ibang mga politiko na maliit na halaga ang dineklara. So, ano naman, hindi pa rin dininay nun na nagbibigay ng indecent proposal yung kapatid mo. Don't you appreciate their honesty? No. Anong honesty ka dyan? Kung ako pa ang napabalita na nag-offer ng indecent proposal, kapani-paniwala pa, oh my God. It's not even surprising. Given yung reputation yung mga Tulfo brothers, no? Ew. Mga ew. Sa edad kong ito ay at napakabastos, kadiri. Hay. Pero, kung ako yung may pera gaya ni Raffy, ay Miss Philippines material ang pipiliin ko gaya ng mga litrato sa baba. Mind you, Montulfo, wala ka ng values, wala ka pang taste. Oh my gulay! Kaya nga niya iniwan yung original. Diyos ko, anong pang Miss Philippines material? Hello! Hello! Siguro yung face pwede, but yung katawan medyo nasa, malaman si Ate. Pero I don't know kung sumali na pa siya ng Miss Philippines. But if ever, wala pa akong natatandaan na meron na bang sumaling plus size sa Miss Philippines natin? Ang alam ko, yung nung nag-open sila ng qualification sa Miss Philippines, yung height requirement, inopen nila yun. Pero, yung sa weight, wala naman yung kaso. But wala pa akong nakitang plus size na sumali sa Miss Philippines. Pero, um, I don't know. Oh my God! But, alam mo yon, ba't naman ganyan pa yung picture na kailangan mo ipakita, Montulfo? Wala ka talagang kaano-ano. Diyos ko. Wala ka ng values and wisdom. Wala ka pang taste. Oh my God! Parang mo sinabi na rin na yung mga kandidata ng Miss Philippines or yung mga sumasali sa Miss Philippines, pool ng mga nababayaran or Diyos ko, yung mga matatandang ewan talaga, no? Deprive ka ba, Montulfo? Oh my God. Deprive ka ba? My God. But anyway, yun lang masasabi ko. Na parang he took offense doon sa amount na sinabi doon sa indecent proposal issues, no? Rather than taking offense doon sa ang na-identify is yung kapatid niya. Oh my God. Diyos ko. Talking about reputation, no, na may planong maging presidente. Montulfo naman. Diyos ko dahil naman. But anyway, speaking of presidente at gustong tumakbo for presidency, syempre, I need your help, guys. Gumawa ako ng gumawa ako ng parang 10 things I hate about you. Pero, yung sa akin is 10 reasons why I won't vote for any of them come the election. Kung ano man yung
um, kung ano man yung position na tatakbuhin nila or i ano yun, fa-filean nila ng candidacy nila, no? So, ito yung 10 reasons ko. Pero guys, help me, baka may nakaligtaan ako. Because I said before, the reason why I became active here at nagkaroon ng live ng mga reaction videos tungkol sa mga current events is because of my dislike of Raffy Tulfo running for higher position in the government. Because sobrang fake yung kita ko sa kanya. So, yan yung mga reason ko. Of course, kasama din dyan yung si Erwin Tulfo. Basta yung mga Tulfo na yan, no? So, yung issue about their citizenship, yan, kay Erwin Tulfo. Tapos yung, hi, no nonsense, good afternoon. Yung pagmamayabang pa niya nung nag-TNT siya, I mean, that's not something that you should be proud of. Hello, illegal activity yon elsewhere, outside of the country. Parang, whether you're in the country or outside of the country, gagawa ng illegal itong mga magkakapatid na to, no? Tapos yung, tama ba, sa DSWD yung na department na bigay sa kanya tapos na-disqualify siya because of the citizenship issue na rin and because of yung kapalpakan niya dun sa project, dun sa isang event na spearhead niya, tapos nagkagulo yung mga tao, di ba? Taray ng red lips, parang mga ahas. Si Regal kasi yung aking inspiration dito. Hello, Chidi. Good afternoon sa iyo. So, yon kasi yung si Regal yung yung kineature ko kanina, ang ganda niya, di ba? So, kailangan maghanda. Kaya ganon. So, anyway, tapos niyan, yung pag-grandstanding niya about bending the law. Oh my God. Sus Maria Josep. Hi, Jonette! Miss Jonette 2.0. Good afternoon. Yung pag-aabando na sa unang pamilya. Oh, yes. Oh, tapos yung kay Raffy Tulfo naman, syempre, collected group tong mga Tulfo na to. No? So, any of them, hindi natin ibuboto. Hello, Azrael. Yes, sabi ko kanina, 'di ba? Catch me again. Anyway, so yung kay Raffy Tulfo naman, yung sa scorecard ko, ayan, nakikita nyo, yung RTIA niya. That's one reason why X sila. Regal kanina ngayon, di ba, Maksama? Hello, Papa Polly. Good afternoon. And Silent Scream. Good afternoon. Good team. Ganun ba? Oo nga, no? Hindi ko naisip yon. So, anyway, going back, so yung RTIA niya, di ba, that program alone is really X na for me. I mean, to take advantage and exploit yung misfortunes and yung hindi magandang kondisyon ng mga kapwa natin, mga kababayan natin for their profit. Kunyari, tinutulungan, pero hindi naman talaga, ginagamit lang sila doon sa program for views, ratings, and whatnot. So, that's the number one reason. And then, of course, second, yung Magna Carta for seafarers niya na hindi mo alam kung seafarers ba talaga yung nag-benefit doon or what. 'Di ba? So, yon. And then, yung bubo niya dun sa vehicle registration, tama ba? Sa kanya yon, 'di ba? Yung kailangan mong magpa-register, yung first owner dapat, 'di ba? Sa kanya yon. Tapos yung hanapin mo kung sino yung first owner ng vehicle na ipapa-register mo. Pakatanga talaga nun. Anyway, yon. Tapos, of course, yung civil status niya. Married. Kanino married? Ilan? Ilan ilan ang asawa niya, 'di ba?
Tapos of course, ito ang pinaka-recent na indecent proposals na could be before, chismis-chismis lang, ganyan-ganyan. Pero right now, I mean, we have like a clear someone na napakadaling kuhaan, hugutan ng clues kung sino yung nag-indecent proposal sa kanya. And then, yung sobrang fail na, damage control. Sobrang fail. And this is the time when we can see people are really monitoring these politicians. Ang mga pinaggagawa nila. And konting salto, talaga namang i-bring out in the open for everyone else to know yung mga kabulastugan ng mga politicians na yan. And I think we should do more of this. Yung talagang ine-expose natin and hina-highlight natin kung ano yung mali nilang pinupunto or yung mali nilang tinatry na i-justify kagaya ng mga tulay for PhilHealth. Yan. Dapat talaga binibring out natin yan into the open and hina-highlight natin at pinag-uusapan natin. And hindi natin hinahayaang makalusot yung mga walang kwentang justifications. Kagaya ng walang kwentang pagde-defend ni Mon Tulfo sa brother niya. I saw, kay Gossip, I saw your, I watched your bitag reaction video tungkol sa issue at ang daming kinomento ni Ben Tulfo, but kahit na gano'n, yung mga hirit niya doon sa mga kapatid niya, kung tatakbo man siya sa posisyon, hindi ko rin siya iboboto because of, 'di ba may issue din si Ben Tulfo previously. I remember maganda yung ginawa ni na Prof. Shelo na parang mga series of videos nung election last May, campaign, sort of campaigning na rin, letting the people know kung ano yung mga naging legal involvement or issues ng mga candidates nung May election, 2025 May election. Kung ano yung mga, yun nga, legal issues nila or issues, controversies na involved yung bawat candidate. So, they highlighted that. And meron silang hinighlight kay Ben Tulfo. So, for me, this list is something like that also. Ipunin ko kung bakit sila dapat hindi iboto ng sambayan ng Pilipino, especially for a position na president. I mean, hello guys! Nararamdaman natin ngayon ang resulta ng maling pagboto, 'di ba? So, we need to be wiser in the next coming election. Na sana magkaroon ng next coming election. Parang hindi natin sure, pero let's hope for the best. 'Di ba? Dati Barbara Milano lang, ngayon Viva Max na. True. Tapos ilang girls yon? Dami, no? Hindi lang isa. Basta yon. Anyway, I mean, dapat pala ilagay ko dito, no, yung distasteful Christmas party. Oh my God. We should really question yung mga activities ng mga politicians natin ngayon. And really jot down yung mga should be unacceptable traits, unacceptable actions nila na ginawa nila while in office. Na yan yung gagamitin nating rason na kapag nangampanya sila next time, hello, kampanya ka na ganto, ganyan ang gagawin mo. Ginawa mo tong hindi magandang bagay dati specifically noong 2025. Yung mga ganyan dapat. I think it's about time na gaganunin natin yung mga kandidato ngayon. In the next election. So, girls pa lang yon, di pa tayo sure sa boys. May panapakita Oo nga pala, no? No nonsense. Baka naman kasi yung mga yon sa mga, sa mga
staff or team, 'di ba? So, iba yung sa kanya, iba yung sa team, 'di ba? Ba 'yan? Oh, tas usapang tip pa lang, wala pa yung actual talent fee. Pero tawa ako ng tawa. Sabay kami ni attorney ni Bayan na "Thank you for having me last night." Oh my God! Na, huh? That came out so wrong. Anyway, kailangan nating maging alert sa mga ganitong bagay. So, ayun, hindi pa siya, ilan na ba kay Raffy Tulfo? 1, 2, 3, 4, 5, 5 pa. So, in the next coming years, baka humaba pa yung lista na hindi lang 10 reasons, baka maging 20 or 50 reasons yan. Basta, I'm gonna continue keeping tab of their boo-boos and saltos. So, baka meron ako nakaligtaan. Feeling ko meron ako nakalimutan kay Raffy Tulfo eh. Bukod yung sa vehicle registration nga, tapos yung Magna Carta for seafarers. Pero meron pa siya eh. Basta nakalimutan ko. Comment na lang sa comment section below. Yun lang, guys. Okay, record-breaking yung araw ko ngayon, ha. Hindi ako lumagpas ng 1 hour. This is below my running time average. Pero, yun nga, I mean, yan yung listahan ko sa taas. Nangongolekta ako ng mga reason not to vote for any of these brothers. Okay? Any of these Tulfos. So, yung lang guys, thank you so much for watching. Sorry, wala na akong masyadong masabi kasi nasabi na lahat ni na Teacher Mark, ni Caillou, ni Gossip. How about pambabastos sa resource persons? Yeah. Grandstanding, and pambabastos. Yung pwede. Ning Santos. Wait, hindi. Kasi yung kay Ning Santos, before pa yun eh. This is parang yung yung sa performance din nila and current. Andiyan na ba yung bully sa resource person? Pwede kong ilagay yon, Miss Jonette. Dagdag natin yan. So, yeah. Resource person bully. Wait ha. Dagdag ko na. Ay! Wait. Nasa maling window. Teka lang. Resource person bully. Resource person bully. Meron pa ba? Meron pa ba akong nakaligtaan? Pangungusindi sa anak. Yes! Ito, yung sa, para hindi record na yung kanina gossip. Ilang minutes ako kanina? 17? Hello, Marie. Anti-basta sa kanila din. Mga bastos naman sila. Alam ko na. Wait lang ha. Ano yun sa bus lane? Lagyan nyo ng magandang title. Live editing ito. Live editing ito. Pagpasensyahan nyo na yung Canva skills ko ha. Hindi tayo graphic artist. Ma-arty lang tayo.
Tignan mo wala pa sa sorry guys, makikita niyo kung gaano ako ka-ok-ok at ka-usi. Ano nga? Ano? Bus lane. Anak sa bus lane. Kapal ng mukha. Kailangan short lang, oh. Short notes. Ayan. Actually, may naisip ako eh. Wait lang ha. Ay. May naisip ako eh. Very significant sa community. Pero paki-correct na lang ako sa tamang number, ha? Naku, lalagpas ako ng ano. Wala sa linya. Oh my God. Ano ba yan, Miss R? Anong tamang number? 32-0 ba? 34-0. Andito na yung number 1 sa listahan, yung RTIA. Ayan. Yan yung number 1 sa listahan. Yung RTIA niya. Anything and everything connected to that. And then, yan, civil status niya. And then, yung recent, pinakabago, is yung indecent proposals na issue. Okay? Na parang hindi naman na questionable kung sino yon. Na-ok ako sa alignment. Tapos yun nga, 32-0 ba or 34? 34-0, okay. Kailangan nating i-keep tab yan. Yan. So, pang sa silent na yan sa mga critic niya. Na yan ang kanyang paboritong gawin. Just cause kaya niya. Okay, we don't want that sa ating president. Okay? So, yan lang muna guys. Thank you for your input. And dagdagan na ever ko nakalimutan yung PFC Canlog kay Idol. Kasama na yun dun sa RTIA. 'Di ba? Kasama na yun. Hindi ko na naman nasundan ng yung mga chat nyo. Barbara Milano. Wait, nasa na ba? Moonlighting yung hanggang ngayon ba? Active pa siya? Yung conflict of interest? RTIA na rin yun eh. Doon na rin papasok yun. So, yan na muna, no? Hi, Jaycon! Bye! Thank you for watching. Taos na. Anyway, I'm not kidding. So, yun lang, guys. Thank you so much for your input dito sa aking listahan. For sure, hahaba pa to. Meron pang 3 years. And, ito talaga yung magiging campaign material ko. Kung si Kayo meron siyang megaphone na Raffy Tulfo, wag iboto. Ako meron akong listahan. May scorecard ako ng mga Raffy Tulfo. So, in conflict of interest, yes, i-slash ko na lang siguro dito, no? So, RTIA / conflict of interest issues / conflict of interest. Pati yung sa nila, no? Interest. Yung sa anong party list yun? Anong party list yun, guys? Na nai-involve ngayon sa mga YAP. But yung mga YAP, nakasuhan at na-freeze ang mga assets. Pero, tama ba yung sagap ko ng news? But anyway, ayun lang guys. Wait.
Highlight natin ganito. So, ito yan. Yan lang. Okay. ACT-CIS. O, yun. Yun nga. ACT-CIS. So, anyway, yun lang guys. Thank you so much for watching. To my 16 million viewers right now, thank you for spending 35 minutes of your time, one of my shortest live streams. So, yun lang guys. Until next live stream, if meron akong masagap later on, catch me ng madaling araw kung maisisingit ko siya sa aking work time. Pero, ayun lang, matutulog na ako. Good night, everyone. Good morning, good afternoon, kung nasan man kayo. So, smile always. Have a happy life. Bye!